Kaya masaya kami to update the media, and we look forward po to your questions. Okay po. So thank you very much, Epilon. Sino po gustong mauna ng question? Okay po, I think we have one po dito. Good afternoon, sir. Sam Sally of XFL 102.1 Cotabato City. Mainam siguro na mapakilala natin briefly sa ating pong Kabangsamoro. Sino at ano ang pro Bangsamoro Party? Attorney Raf, sana ba yung pro na... Attorney Raf, maganda, balikan mo lang yung present mo kanina. Ikaw na yung magsalita muna para ma-save ko yung ko. Yung dyan. Thank you for that question. I think our attorney will be the best or the right person to answer. Yung na-practice ka na kanina eh. So sige. Pakilala ka muna. Yung aming gwapo at binata pa po yan. Attorney. Hello. Raf. Salamat first and foremost, maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa media. Ganito po pala yung feeling na artista. Okay, so ang tanong po natin, sino po ang progresibong Bangsamoro? So gaya po ng sabi ko kanina, it started with a vision. A vision po ni MP Don Loco, nagsimula sa isa. Ngayon, we're over 50,000 members across the Bangsamoro Autonomous Region and counting. So from that vision, we wanted a Bangsamoro, we wanted a kind of governance that is inclusive and is built on mutual respect, on development, on justice and equality. So para sa amin po, kaya po nabuo ang isang progresibong Bangsamoro because we wanted a Bangsamoro that is centered on progress. No? Kaya po kung makikita niyo po, we are pro-people, we are pro the rule of law, and pro opportunities for inclusive growth. Napaka-importante po para sa amin ang principle of Amana. We recognize that any position of leadership is an Amana. It is a trust. Kaya napaka-importante po sa amin na pangalagaan itong pagkatiwala sa opportunities, lalo-lalo na sa historic parliamentary elections, unang-una sa Pilipinas. Kaya napaka-importante po para sa pro Bangsamoro na magkaroon ng representasyon para sa mga iilan sa Bangsamoro na naniniwala sa justice, sa fairness, and that moral governance is something that is shared. It is something that must be felt by each and every Bangsamoro. Thank you very much, Attorney Raf. Baka po mayroon po bang follow-up questions? I believe si MP Loong is from the island. Yes. Yes, sir. Ibig sabihin nito, you are, ang pro Bangsamoro Party ay representing the island. Hindi naman po because it is formed by people of different provinces, faith, ethnicity, and backgrounds. Kaya ang pro Bangsamoro po is advocating for equity and equality for all. Lahat ng mga hindi pa natutulungan. Gusto nating to make sure na walang naiiwan, na lahat kasama at pagkasama ka, kasali ka rin sa development. Kahit napakalayo mo, katulad ng Tawi-Tawi, o medyo malayo lang, katulad ng Basilan, or kahit yung malapit na, pero hindi pa rin kasali sa development and programs, yun yung inaasahan nating matulungan. At bilang isang progresibo, kasama at kaibigan natin ang lahat ng mga political parties. Kaya ngayong General Assembly, nagkaroon kami ng party oath at saka itong commitment wall namin to ensure na lahat ng aming mga nominees, lahat ng aming mga officers, at lahat ng aming mga supporters and members ay naniniwala sa spirit of fair play na kailangan honest, respectful, and principled conduct. Hindi lang sa mga kasama, kung hindi pati sa mga iba't ibang partido. We want to be able to relate with other members of political parties fairly, yung may mutual respect, kahit mga may difference and iba't ibang opinion at iba't ibang mga kulay,
ayaw namin na mga personal attacks between groups or personal or political parties. Ayaw din namin yung misinformation and divisive rhetoric. Kami ay tututok sa issue ng progress, development, at yung nasabi kanina nga, yung pro. Bakit ba pro? Eh, alam naman natin sa pag sinasabing pro, ibig sabihin, yan yung towards. So, towards progress. At nahuhulog sa limang mga bagay yon, yung pro-peace tayo, pro-infrastructure, pro-economic prosperity, pro-people empowerment, at pro-responsive governance. So, itong limang pro aspects na ito ang sinusulong ng progresibong Bangsamoro para sa lahat ng probinsya, para sa lahat ng mga tribo, para sa lahat ng mga genders, at saka yung mga sectors natin. Well, thank you very much po, MP Don. Yes, sir. Kung na ang stronghold ng pro-bank sa office na Italy, magagaling yung mga kalaking votes ninyo. Ano yung representations na sa akin? Well, ang sa atin naman po is ang advocacy natin is towards equity and equitable development. Kaya tinututukan natin yung mga areas na hindi pa masyadong naaabutan ng development. Kaya we are hoping to go around to communities from Basilan to Tawi-Tawi or even dito sa atin sa Lanao and Maguindanao, nakikita natin na marami pa rin namang mga areas na naniniwala sila na kulang pa rin yung kanilang development and representation. So tingin namin may marami rin na nagre-re-echo na ito that their voices needs to be heard. Alam naman natin po din na maraming mga malalakas na mga political parties at ayaw naming sabihin na malakas kami o susuportahan kami ng itong mga communities, pero pinagdadasal namin na sana itong boses ng progresibong Bangsamoro ay marinig ng mga communities natin, especially ng mga communities na hindi pa kasama o hindi pa kasali sa mga existing groups. Yun. Do you have any further questions, sir? Well, follow-up ko lang is yung mga local chief executives na sumusuporta sa inyo. Magagaling ba yun sa Tawi-Tawi? Well, marami po tayong nililigawan ng mga local chief executives sa iba't ibang mga probinsya. Pero hindi pa po namin pwedeng pangalanan. Ang importante po, nanliligaw pa kami sa mga local chief executives at pina-prioritize namin din po yung ating mga partners sa community, sa mga barangay, civil society, at yung existing mga individual voters sapagkat kahit ano po yung gawin namin, yung mga voters naman po individually, sila yung mga mag-desisyon kung sino yung isusupport nila. At alam din natin po na maraming mga lalakas na mga political party. Pero pinagdadasal namin na ang progresibong Bangsamoro Party ay sana masuportahan din para naman walang maiiwan. Para naman yung mga komunidad na medyo hindi masyadong naaabutan ay maabutan din namin. Maabutan din natin. Well, thank you very much, MP Don. I think we have next question. Sa Reyna from Star. Mr. President, nag-recognize na nga na may mga malalaking political parties existing today. So, at saka yung coalition, napakainit po ng usapin at may mga nagsasabi naman na gusto nila makipag-collide sa ibang partido. How about po ang pro-Bangsamoro ready or may plano po ba kayo makipag-coalition sa ibang malalaking political parties? Ang term po na coalition, may technical term po yan sa COMELEC na pag coalition, kailangan i-file sa COMELEC. Pero ang nangyari po kasi, ang ginawa ng COMELEC ay nag-set ng deadline ng filing sabay na yung mga nominees. So, katulad ng progresibong Bangsamoro,
diretso na siya nag-file ng mga nominees niya. Kaya yung technical term ng coalition under the COMELEC sense, hindi na ma-apply yun, no? Because una, kailangan ma-reaccredit ang mga political parties. Kaya ang Progresibong Bangsamoro nagtrabaho muna para ma-reaccredit tayo at alhamdulillah, meron na tayong juridical entity. Ngayon, kung mag-set ang COMELEC ng another schedule for coalitions, baka pwede yon. Pero sa ngayon, ang pagkaintindi ko ng schedule is sa May 5 is deadline for the filing ng mga district representatives. Pero as regards informal coalitions naman, ang Pro Bangsamoro po ay gustong makipagsama sa mga parties na sumusulong ng progress. So kung sino yung makakasulong ng development and progress ng mga isolated communities, ng mga areas na kailangan pala talagang tulungan, yun po, susuportahan po namin. Kaya kami talaga po is, we are enemies to no political party and friends to all because magkaisa tayo para tulungan yung mga communities, tulungan yung ating mga kabangsamoro na matagal nang naghihintay na itong Bangsamoro government ang maging solusyon para maiangat yung kanilang kabuhayan. So as regards informal coalitions po, open po yung Pro Bangsamoro Party. In fact, siyempre, very supportive po ang Pro Bangsamoro Party. Una-una sa ating Chief Minister, si Chief Minister Bapasami Gambar ay ang aming sinusuportahan sapagkat siya po yung ating current Chief Minister. At nakikita natin na ang ating development sa ating mga communities is very dependent on the support of the regional government. Thank you very much. Before we proceed with the next question, may I request yung ating po mga kasamahan, if pwede po, pakihinaan po natin ang ating boses para marinig po yung sagot at saka ang mga katanungan. Do you have any follow-up, sir? Okay na po. So, I think si ma'am, meron pong question. Yes, ma'am. Okay, maraming salamat. AP, ang katanungan ko po is, gaano po kaalaga itong General Assembly ng Pro Bangsamoro Party at pwede po ba makilala itong mga ka-line up na sa presidential? Maraming salamat. Well, sa mga political parties, madalas naman po tayong magtipon-tipon talaga at magsama. Pero kasama rin po ang deadline ng naset ng COMELEC na sa 29. Kailangan yung magtipon-tipon yung mga political parties. Kaya isa ito sa mga pagtitipon na ginawa natin. Ang mga kasamahan ko po dito sa harap ay ang mga kasama kong mga nominees. At hindi ko na po iisa-isahin pero kasama sila sa top 10 nominees natin ng Progresibong Bangsamoro Party. Do you have any follow-up, ma'am? I say, nakita ko po yung hand ni ma'am. Yes, ma'am. Sir, nabanggit na rin po kanina. Deadline na rin po ng filing for district representative. How about po sa district representative candidates na partido nyo po? Mag-creating po ba kayo ng 30? Hindi po sa lahat ng mga districts tinitingnan, ina-evaluate pa po ng aming mga kasama kasi yun nga sa mga ibang mga lugar na klaro naman yung mga local leaders hindi natin na sasayan kung hindi makikitunan tayo sa mga incumbent local government at humingi ng sa party kami naman hinihingi lahat hinihingi lang tayo ng different number kaya magkaroon ng representation mga areas are not yet fully represented. So as regards district representatives, ina-evaluate din pa namin po ngayon kung anong mga communities ang papatakbuhan namin sapagkat
sa areas na highly controlled, mas lalo tayong masisiro na boto pag palabanan mo pa yan eh. So, yan yung maganda naman sa flexibility natin. We can make our decisions based on the scenario po sa ground. So, kasalukuyan pa po namin in-evaluate yun. Okay, thank you very much. Do you have any follow-up question, ma'am? Siguro ano na lang po, sabi niyo lang, accredited na po ng tuloy na po na makakapag-participate. Yes po, alhamdulillah, lumabas na po yung decision ng COMELEC na accredited na po ang progresibong Bangsamoro Party. Any ano ba? Sino pa po yung gusto magtanong? Okay, ma'am. Assalamualaikum, I'm Caroline Abbas from Radyo Natin 95.9 Cotabato City. Sir, ang ask ko po, ang tanong ko po, after po nitong programa, ano naman po ang susunod na hakbangin ng Pro Bangsamoro Party? Yun po ang secret. Kailangan po yung mga hakbang natin, lalo na pag kailangan secret. Hindi. Siyempre, ituloy po natin yung voters education sapagkat marami pa rin sa ating mga kababayan ay hindi alam kung ano ba ang mangyayari, kung ano yung iboboto nila, at ilang beses ba silang boboto. Napaka-importante po ang role ng media, kayo po yung partners natin, na sabihin sa mga voters na alam nyo ba na boboto kayo posible ng 8 beses bawat botante. Bakit 8 beses? Una, ang iboboto nyo ay ang political party. Example, Pro Bangsamoro Party. Yon. Hanapin nyo lang ang pro, yon ang boboto. Pangalawa, yung district representative. So ang district representative, pwedeng manggaling sa iba't ibang mga political parties yan. So yun yung pangalawang boto. Pangatlong boto ay pangatlo hanggang pangwalo, yun yung mga sectoral representatives. Sapagkat bawat tao, pati kayo ma'am, pwedeng bumoto ng sektor. So boboto tayo ng women sector, isa. Youth sector, isa. Ulama sector, isa. Traditional sector, isa. And then, boboto tayo ng 2 settlers. Sila po ay tatakbo, para silang tatakbong regional governor eh. Kasi padamihan ng boto. So halimbawa, kung tumakbo ka na youth sector, o kaya sultanate, yung traditional, o kaya yung women sector, kung ang bumoto sa buong BARM ay 2 milyon, padamihan yon ng boto. So kung merong 5 tumakbo halimbawa for youth, kung sino yung tapos ang nakuhang mga boto ay yung isa 600,000, yung isa 400,000, yung isa 200,000, yung 600,000 ang boboto. Kaya ang mangyayari, kailangan ma-inform natin yung ating mga kababayan na kailangan kilalalin nyo yung political party, 1 boto yon. Kilalalin nyo din yung district. Kaya kailangan ma-clear sa kanila na yung district representatives, usually konti lang yan at mga locals yung naglalaban-laban. At yung pang-iba naman, yung mga sektor. So, kahit tayo, kilalanin natin sino ba ang youth na tumatakbo, sino ba ang women na tumatakbo, sino ba ang sa ulama na tumatakbo, sino ba yung sa settlers community or yung sa traditional sector na tumatakbo. Yeah, thank you very much. Do we have any... Yes, ma'am? Good afternoon, sir. Nara tayo ako ng Arcada. Sir, observation natin yan sa social media, medyo hindi maganda. Because yung mga parties, mga supporters, nag-aaway sa social media. Sinabi mo nga, kailangan pa ng voters education. Ibig sabihin, kulang pa. Kasi yung impression, hindi pa nga nag-election, nagkakagulo na more. Paano natin matulungan itong ganitong maintindihan pa nila na hindi ito dominant lang sa isang partido. Maraming partido ang mag-join kasali sa election. So, kulang talaga ang information dissemination sa ating mga kababayan. Ano yung magiging, ano nyo po,
Yun po, kaya kasama po dito sa meeting namin, yung una, ni-require namin lahat ng nominees, nag-pledge kami, pati yung sa commitment wall. Nag-pledge kami ng bakit nga ba tayo tumatakbo dahil sa amana, which is a sacred responsibility. At pangalawa, ano nga ba, for every, sabi ni Spider-Man, for every power comes great responsibility. So pag nominee ka o kaya member ka ng Pro Bangsamoro, may responsibilidad ka. Ano yung isa doon? Yung wag ka nang maging source of fitna, wag nang maging source of away-away with other political parties at mag-focus na lang tayo sa kung anong pwede nating gawin sa ating mga kababayan. Yun po, we start with our own members. Kaya sa Progresibong Bangsamoro Party po, yun yung naging priority namin to remind lahat ng mga members namin yung protocol na ganon. Ibig sabihin, hindi lang sa officers, hindi lang pati sa mga nominees, kung hindi sa bawat isang member po. Siguro, since nandito naman po sa harap, ipakilala ko po yung ating mga kasamahan dito sa harap. Ako po muna si Don Loong, ako yung nominee number 1 ng Progresibong Bangsamoro Party. At kasama ko po nandito ang nominee number 2 natin, si Samily Piana, pero may urgent business meeting po na hindi siya nakapunta. Ang nominee number 3 natin, si Siti Fatima Sali Elias, at andito naman po yung husband niya kasi medyo manganganak na anytime, kaya hindi natin muna ipa-travel for safety. Ang nominee number 4 natin po, si Professor Abdul Jamil Ismail. At number 5, si Nasser Kadil. Ito po, nasa kaliwa ko. Number 6, si Mahmoud Bawasanta. Number 7, si Dr. Laarni Rahman. Number 8, si Mubrik Tupay. Number 9, si Sheikh Loderson Gustaham. Number 10, nandoon. Number 11, si Jerry Marak, si Secretary General. So, yun. Thank you very much, Andy. Do we have any other question? Any follow-up question from the kanina? Yes, sir. Mr. President, grade 6 question. Bakit iboboto ni Babo at Papa si Pro Bangsamoro? Bakit iboboto ni Babo at Bapa si Pro Bangsamoro? Kasi dito sa Pro Bangsamoro, lahat kasama, lahat kasali. Ayan na, napaka-short pero impactful. Siguro before we end the press conference, since wala na po tayong tanong, baka po, do we have follow-up question? Okay na po. Parting or baka po meron po kayong last message, panawagan po sa ating mga kababayan, sa ating mga kabangsamoro, anything po na gusto niyo pong sabihin. Well, ang panawagan po natin na una, ninimulan po ng Progresibong Bangsamoro ang panawagan at mag-oath sa kanyang mga officers, members, down to the members ng Pro Bangsamoro na tayo po ay mag-support ng clean, honest, orderly elections at ang lahat ay maging responsible towards peaceful conduct, including peaceful relations with the members ng mga iba't ibang political party. Kami po ay naniniwala na we are friends to all political parties and that we should support and prevent yung mga inter-party conflicts at magkaisa na lang towards campaigning and then clarifying the issues with the Bangsamoro people para inshallah we can move toward a successful transition ng Bangsamoro transition to the Bangsamoro government. Kasi
naniniwala po ang Pro Bangsamoro Party na napaka-importante yung eleksyon na mangyayari ngayong taon. Sapagkat itong peace process po ay matagal na. Mahigit 5 dekada na conflict ang nangyari. At nagkaroon na tayo ng peace agreement. At itong eleksyon ang mag-finalize na naging successful ang ating peace agreement. Pag magkaroon tayo ng successful elections, clean, orderly, honest, ay magsa-certify ito ng transition from a peace agreement to a regularly elected parliament. At ano ang maging impact nun? Ang impact nun, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi pati sa abroad. Sapagkat tayo ang maging example, ang Mindanao peace process na ito ay maging example sa buong Pilipinas, pati sa abroad. Sapagkat pati sa mga areas ng Europe, dito sa Southern Thailand, may mga gera din. At marami na rin pumupunta rito, pati sa Africa, na gawin nilang modelo ang Bangsamoro peace process sa kanilang mga lugar. Kaya naniniwala tayo na itong mga pagkakaroon ng isang parliamentary election sa Bangsamoro ay magiging model para hindi lang sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. At once makita yan, then we believe that there will be more development that will come to the Bangsamoro region, and we will be able to already go to the next step of ensuring na itong pangarap natin na gumanda yung buhay ay magti-trickle down doon sa mga pinakamaliit na mga communities. Kaya kung pwede naming sabihin na dapat hindi lang kasama dito yung mga nakatira sa mga syudad, hindi lang kasama dito yung mga malapit na dito sa area ng regional center. Dapat kasama dito lahat ng ating mga kababayan, hindi lang malapit, kung hindi pati malalayo. Hindi lang yung nakakapunta dito, kung hindi pati yung hindi nakakapunta dito. Dapat lahat ng mga kasama dito sa Bangsamoro ay dapat kasali din sa development, sa scholarship, sa paggagawa ng mga infrastruktura, at saka makakaahon din sa kahirapan.